Dalawang putok. Dalawang sunod-sunod na putok ng baril ang biglang gumising sa naghihingalong katahimikan ng barangay Maputi, San Isidro, Davao Oriental. Noong gabi ng Setyembre taong 2014, sa isang liblib na komunidad kung saan ang tanging maririnig sa gabi ay ang ihip ng hangin at huni ng mga kulisap. Ang tunog na iyon ay tila isang masamang babala na dumaan sa kadiliman. Ngunit dahil malayo ang mga kabahayan sa isa't isa at napapaligiran na malalawak na taniman ng niyog at abaka, marami sa mga residente ang nagkibit balikat lamang. Sa kanilang pag-aakalang baka ito ay karaniwang ingay lang ng pangangaso o di kaya ligaw na putok mula sa kabundukan na madalas mangyari sa mga liblib na lalawigan. Ang hindi alam ng mga mamamayan ng San Isidro, ang sumunod na natuklasan ng mga otoridad makalipas ang ilang araw, ay isang pangyayaring tuluyan nakakatindig balahibo, isang karumal-dumal na krimen na wawasak sa kapayapaan ng kanilang tahimik na bayan. Sa loob ng isang maganda at sementadong tahanan na napapalibutan ng malawak na sakhan, isang kakilakilabot na senaryo ang sumalubong sa mga nag-imbestigang pulis. Isang iginagalang na mag-asawa ang natagpuang walang buhay, nakagapos sa mga kamay at paa gamit ang makakapal na lubid, at may mga busal sa bibig upang hindi makahingi ng saklolo. Hindi lamang sila basta binaril, ang kanilang mga katawan ay nagtamo ng paulit-ulit at malalalim na saksak na nagpapakita ng matinding galit at kawalan ng awa ng salarin. Para silang mga hayop na walang awang kinatay sa loob mismo ng kanilang sariling pamamahay. Ang lugar na dapat sana ay kanilang pinakaligtas na kanlungan, at para tuluyang burahin ang anumang ebidensya na malupit na krimeng ito, sinubukan pa ng salarin na sunugin ang buong bahay gamit ang gas. May mga bahagi ng dingding at sahig ang may malalaking bakas ng sunog. Ngunit tila hindi naging sapat ang apoy para tupukin ang malagim na katotohanan. Ang mas nakakapanghilakbot sa kwentong ito, 7 mahabang taon ang lumipas na walang sino man sa buong lalawigan ng Davao Oriental ang nakaalam kung sino ang demonyong gumawa ng karahasang ito. Nabalot ng takot, bulong-bulungan at matinding misteryo ang buong barangay Maputi. Ang mga tao ay natatakot na lumabas tuwing gabi sa pag-aakalang may gumagalang mamamatay tao sa kanilang paligid. Hanggang sa isang lihim na operasyon at masusing pag-imbestiga ng mga kapulisan, sa tulong na makabagong siyensa, ang unti-unting nagbunyag sa isang katotohanang mas madilim pa sa gabi ng krimen. Isang kwento ng tiwala, pagnanasa, pagtataksil, at ang mahabang kamay ng batas na hindi huminto hanggat hindi nakakamit ang totoong hustisya. Upang maunawaan natin ang lalim ng kasong ito na yumanig sa rehiyon ng Davao noong nakaraang dekada, kilalanin muna natin ang mga taong naging sentro ng trahedya. Ang biktima si Alfredo Manalastas ay 43 taong gulang noong mga panahong iyon. Sa kanilang komunidad sa San Isidro, kilala si Alfredo bilang isang masipag, determinadong magsasaka at may-ari ng ilang ektaryang lupang sakahan na tinatamnan ng mga puno ng niyog, abaka at palay. Bagamat hindi siya maituturing na bilyonaryo, ang pamilya Manalastas ay may marangya at maginhawang pamumuhay kumpara sa karamihan ng kanilang mga kapitbahay na dumedepende lamang sa arawang kita. Sa tuwing panahon ng anihan, kilala si Alfredo bilang isang mabuting amo na hands-on sa trabaho. Hindi niya ikinahiyang magbilad sa tirik ng araw, kasama ang kanyang mga upahang manggagawa. Kaya naman malapit ang loob ng kanyang mga tauhan sa kanya. Sa kanyang tabi ay ang kanyang may bahay na si Consolacion Manalastas, 36 na taong gulang. Si Consolacion ay inilalarawan ng mga taga San Isidro bilang isang maganda, masipag, at napakapataligong babae. Siya ang madalas na namamahala sa pananalapi at pagbebenta ng kanilang mga ani tulad ng kopra at mga sariwang gulay sa palengke ng bayan. Dahil sa kanyang likas na kabaitan, malumanay na pananalita at magandang pakikitungo sa mga mamimili at maging sa mga ordinaryong manggagawa, labis siyang iginagalang at kinagigiliwan ng lahat.
Sa kabila ng kanilang magandang kabuhayan at matatag na pagmamahalan, ang mag-asawa ay wala pang anak sa mga panahong iyon. Dahil dito, ibinuhos na lamang nila ang kanilang buong atensyon sa pagpapalago ng kanilang bukirin at sa pagtulong sa kanilang mga tauhan na itinuturing na rin nilang pamilya. Kilala ang mag-asawang Alfredo at Konsolasyon sa kanilang pagiging mapagbigay. Kapag masagana ang ani ng kopra, palagi sila nagbabahagi ng dagdag na insentibo, libreng pagkain at tulong pinansyal sa kanilang mga katulong sa bukid kapag may nagkakasakit. Kaya naman para sa marami, isang malaking swerte ang makapasok at magtrabaho sa kanilang bakuran. Isa sa mga matagal nang nagtatrabaho sa kanilang sakahan ay si Rodrigo Dacalos, isang 29 na taong gulang na binata mula sa isang kalapit na baryo. Si Rodrigo ay madalas na inuutusan sa mga mabibigat na gawain tulad ng pag-akyat sa mga matatayog na puno ng niyog, pag-aalaga ng mga hayop at pagdadala ng mga sako ng kopra papunta sa traktora. Dahil sa ilang taon na siyang tapat na naglilingkod at walang ipinapakita masamang asal, nakuha niya ang buong tiwala ng pamilya. Sa paningin ng mga kapitbahay at kapwa manggagawa, si Rodrigo ay isang tahimik, masunurin at mapagkakatiwalaang manggagawa na walang anumang masamang record sa barangay. Ngunit sa likod ng tila payapa at maayos na takbo ng buhay sa bukirin, unti-unti na palang namumuo ang isang mapanganib na inggit, matinding galit at malisyosong pagnanasa sa puso ng isang taong pinagkatiwalaan nila ng lubos. Si Rodrigo ay lumaki sa isang napakahirap na pamilya. Dahilan upang hindi niya matapos ang kanyang pag-aaral. Sa loob ng maraming taon, kung ano-anong mabibigat na trabaho ang pinasukan niya upang may maipakain sa kanyang mga magulang. Nang mabalitaan niya naghahanap ng karagdagan tauhan si Alfredo, agad siyang sumubok at madaling natanggap dahil sa kanyang pisikal na lakas at rekomendasyon ng ilang kakilala sa bayan. Dahil sa kanyang ipinakitang kasipagan sa mga unang taon, unti-unting lumalim ang tiwala sa kanya na mag-asawa. Madalas siyang naiiwan sa bukid kahit wala si Alfredo at pinapapasok din siya sa loob ng bahay upang maghatid ng mga kagamitan o sumabay sa tanghalian ng pamilya. Dito ay naging mas pamilyar na rin siya sa presensya ni Konsolasyon. Ang pamilya manalastas ay walang itinatanggi. Kung ano ang ulam ng amo, iyon din ang ulam ng mga katulong sa hapag. Gayunpaman, isang kasamahan sa bukid na nagngangalang Emmanuel Castro ang nagsimulang makapansin sa kakaibang kilos at ikinikilos ni Rodrigo. Sa tuwing naroroon si Konsolasyon upang mag-asikaso sa kanila, ang mga mata ni Rodrigo ay tila nakapako dito sa paraang hindi normal at may halong pagnanasa. Dahil matandang binata si Rodrigo at walang seryosong karelasyon, inisip na lamang ng iba na normal na paghanga lamang ito sa isang magandang amo na tulad ni Konsolasyon. Ngunit isang tanghali, habang naghahatid ng pagkain si Konsolasyon sa mga manggagawa sa gitna ng bukid, isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Habang yumuyuko si Konsolasyon upang magabot ng lalagyan ng tubig, medyo lumaylay ang harapan ng kanyang kasuotan. Ang ibang mga manggagawa, kabilang si Emmanuel, ay agad na nagbaba ng tingin o tumingin sa ibang direksyon bilang paggalang sa kanilang may-ari. Subalit si Rodrigo ay nahuling tutok na tutok ang tingin sa dibdib ng kanyang amo, na tila ba wala sa sarili at nilalamon na malaswang kaisipan. Agad siyang siniko ni Emmanuel ng palihim upang suwayin at doon lamang natauhan si Rodrigo. Ngunit sa halip na mahihiya o humingi ng paumanhin, ngumisi pa ito na nakakatakot at nagpatuloy sa kanyang kinakain. Ang mas malala pa rito ay nasaksihan ni Emmanuel isang gabi ng Sabado, pagkatapos ng isang maliit na inuman na ibinigay ni Alfredo para sa kanyang mga tauhan bago ito umalis. Para sa isang mahalagang pulong ng mga magsasaka sa kabilang bayan, naiwan si Konsolasyon na mag-isa sa bahay. Nang magising si Emmanuel sa kalagitnaan ng gabi upang umihi sa labas ng kanilang pansamantalang kubo sa bukid, napansin niyang wala si Rodrigo sa kanyang higaan. Sa paghahanap niya sa paligid, laking gulat ni Emmanuel na makita si Rodrigo na nakatayo sa tapat ng bintana ng silid-tulugan na mag-asawang manalastas. May punit na ang screen ng bintana at doon
ay palihim na sumisilip si Rodrigo habang gumagawa ng kahalayan sa kanyang sarili o naglululo habang pinapanood ang natutulog na si Konsolasyon. Nang tapikin siya sa balikat ni Manuel at tanungin kung ano ang kanyang ginagawa sa oras na iyon, tumingin si Rodrigo na may mga matang tila sa demonyo, puno ng galit, poot at pagbabanta na huwag magsusumbong. Walang kibo nitong ibinalik ang kanyang ari sa kanyang kasuotan at naglakad palayo sa kadiliman. Dahil sa takot at pisikal na lakas ni Rodrigo at sa pag-aakalang dala lamang ito ng kalasingan, hindi muna ito sinumbong ni Emmanuel sa mga amo kundi sa kanyang asawa lamang. May isang nakakanginig na pahayag pa si Rodrigo na hindi malilimutan ni Emmanuel bago mangyari ang krimen. Kung saan, sinabi nitong kung hindi kayang bigyan ng anak ng amo ang kanyang asawa, siya na lang ang gagawa nito para sa kanila. Isang linggo matapos ang insidenteng iyon ng pagsilip, nagpakalat ng balita si Rodrigo sa kanyang mga kasamahan sa bukid. Sinabi niya na nagbilin daw si Alfredo na maaari silang magpahinga muna ng isang linggo at huwag na huwag pupunta sa mansyon dahil ang mag-asawa ay babiyahe patungo sa ibang lalawigan upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak. Dahil si Rodrigo ang pinagkakatiwalaang kanang kamay at madalas na tagapagsalita ng amo, naniwala naman ang mga manggagawa kabilang si Emmanuel, kaya naman hindi sila dumaan sa ari-arian ng mag-asawa sa sumunod na mga araw. Gayunpaman, sa kabilang dako ng bayan, napansin ng mga malalapit na kaibigan ni Alfredo na hindi ito sumipot sa isang napagkasundoang transaksyon ng bilihan ng lupa at kopra. Hindi ito ugali ng lalaki na kilalang napakatapat sa kanyang mga salita at oras. Lumipas ang 3 araw na wala rin nakakita kay Konsolasyon sa palengke na San Isidro, na napaka-imposible dahil araw-araw siya nag-aasikaso ng kanilang paninda. Dahil sa lumalalang pag-aalala, nagpasya ang isang malapit na kaibigan at kapitbahay ng pamilya na personal na dumaan sa kanilang tahanan upang tignan kung may nangyaring masama. Napakatahimik ng buong paligid na dumating siya sa tarangkahan. Ang mga alagang hayop tulad ng mga aso at baboy ay nag-iiyakan na sa tindi ng gutom. At ang malawakan na bakuran ay puno ng mga tuyong dahon na tila ilang araw nang hindi nawawalisan. Nang walang sumasagot sa kanyang paulit-ulit na pagtawag at paggatok sa pinto, nagikot siya sa gilid ng bahay at sumilip sa isang maliit na puwang sa kortina ng bintana. Doon ay laking gulat at sidhi ng takot niya nang makakita ng isang madilim na anino ng katawan na nakahandusay at hindi gumagalaw sa sahig ng sala. Agad na rumisponde ang mga lokal na pulisya ng San Isidro. Nang itulak at tuluyang sirain ng mga otoridad ang nakakandado pang pinto, tumambad sa kanila ang isang malagim at hindi malilimutang eksena. Ang bangkay ni Alfredo Manalastas ay nakagapo sa mga kamay sa likod. May mga bakas na malalalim na saksak ito sa dibdib at isang malapitang putok ng bala sa ulo. At may busal na tela sa bibig at tila ilang araw ng patay dahil sa tindi ng amoy at agnas ng katawan. Ilang hakbang ang layo sa kanya, natagpuan din si Konsolasyon Manalastas sa pakaparehong kalagayan. Duguan, nakalislis ang kanyang kasuotan na nagpapahiwatig ng hinala ng panghahalay. Nakagapos sa mga paa at may tama rin ng bala sa kanyang ulo. Sa paunang investigasyon ng mga Scene of Crime Operatives o ang SOCO, napansin na walang anumang nawawalang alahas, mamahaling kagamitan o pera sa loob ng mga taguan. Kaya agad na inalis ng mga pulis ang anggulo ng pagnanakaw o robbery. Nang maglakas loob na magsalita si Emmanuel sa mga investigador tungkol sa kakaibang kilos, lihim na pagnanasa at ang gabi ng pagsilip ni Rodrigo sa bintana, agad na naging pangunahing sospek ang binata. Gayunpaman, sa mga serye ng interogasyon, maring itinanggi ni Rodrigo ang paratang. Sinabi niyang wala siya sa lugar noong gabing iyon at nagbakasyon din sa ibang bayan. Dahil sa kawalan ng direktang ebidensya at walang saksing nakakita sa mismong oras at gabi ng krimen, hindi siya tuluyang maaresto ng mga otoridad base lamang sa hinala. Lumipas sa mga buwan, naging taon at ang kaso ng mag-asawang Manalastas ay unti-unting nanlamig at nabaon sa limot na marami.
Ngunit ang hustisya ay maari magtagal subalit hindi ito natutulog. Hindi sumuko ang mga matatandang magulang at kapatid ni Alfredo. Kahit lumipas ang panahon, ginamit nila ang natirang ari-arian at naipong pera ng mag-asawa upang pondohan ang muling pagbuhay sa investigasyon at kumuha ng mga pribadong abogado. Noong taong 2021, matapos ang 7 mahabang taon ng katahimikan at kalagayan ng salarin, muling binuksan ng mga bagong investigador ng Philippine National Police ang nakatagong kaso. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang sila umasa sa mga lumang salaysay ng mga saksi. Sinuri nilang muli ang mga biological specimens at vaginal swabs na nakuha ng mga medical legal officer mula sa katawan ng biktima si Consolacion noong taong 2014 na maingat at mapalad na napreserba sa loob ng laboratorio. Dahil mas advanced at tumpak na ang teknolohiya ng DNA testing sa Pilipinas, ipinadala ang mga lumang specimen na ito sa crime laboratory sa Camp Crame upang isailalim sa masusing pagsusuri. Ang naging resulta ay isang malaking pambihirang tagumpay para sa batas at para sa pamilya na naghahanap ng katarungan. Ang DNA profile mula sa semilya na nakuha sa loob ng katawan ng pinatay na biktima ay positibo at 100% na tumugma sa DNA sample na kinuha kay Rodrigo Dacalos. Matapos itong maanyayahan muli sa istasyon ng pulisya dahil sa hindi matitiwaging ebidensyang ito ng agham. Tuluyan nang gumuho ang lahat ng alibay at depensa ng sospek. Sa kanyang tuluyang pag-amin sa ilalim ng isang gabay ng abogado at opisyal ng extrajudicial confession, isinalaysay ni Rodrigo ang buong detalye ng malagim na krimen. Inamin niyang matagal na siyang may kinikimkim na lihim na galit at inggit kay Alfredo dahil sa ilang pagkakataong pinapagalitan siya nito. Kapag nagkakamali siya sa trabaho sa bukid, bukod pa sa kanya nag-aalab na pagnanasa sa ganda ng asawa nito. Noong gabing iyon na Setyembre 2014, lasing na pinasok niya ang likod ng bahay upang kumprontahin ang kanyang amo, na humantong sa isang matinding pisikal na pagtatalo, kung saan dahil sa kanyang lakas ay naagaw niya ang nakatagong baril ng biktima. Matapos barilin at saksakin si Alfredo, isinakatuparan niya ang kanyang madilim at demonyo pagnanasa kay Consolacion. Ginahasa niya ang walang laban at umiiyak na babae sa tabi ng duguang katawan ng asawa nito. Bago ito tuluyang binaril sa ulo at pinagsasaksak upang patahimikin ng habang buhay at huwag makapagsalita sa mga otoridad. Ang kaso ay opisyal na dinala at nilitis sa Regional Trial Court o ang RTC ng Davao Oriental noong taong 2022 pagkatapos ng mabilis ngunit napakasusing paglilitis, kung saan ipinasok bilang pangunahing ebidensya ang resulta ng DNA testing at ang salaysay ng mga saksi. Naglabas ng pinal na hatol ang korte laban sa akusado. Si Rodrigo Dacalos ay napatunayan nagkasala ng walang katapat na pagdududa o guilty beyond reasonable doubt sa mga karumal-dumal na krimen na isinampa laban sa kanya. Iniutos ng korte na agad na isilbi ni Rodrigo ang kanyang 3 magkakasunod na parusa ng habang buhay na pagkakabilanggo sa National Penitentiary o ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang bawat isang bilang ng reclusion perpetua ay may katumbas na hanggang 40 taon na pagkakakulong. Nangangahulugan ito na gugugulin ni Rodrigo ang buong natitirang lakas, kabataan at buhay ng kanyang buhay sa loob ng malamig na rehas na bakal, nang walang anumang pagkakataon para sa maagang parol o paglaya dahil sa tindi, lupit at karumal-dumal na katangian ng kanyang ginawang krimen. Matapos ang 7 taon ng paghihintay, labis na pagluha, takot at kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nakamit ng pamilya Manalastas ang totoong hustisya sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas. Ang katahimikan ng Barangay Maputi sa San Isidro, Davao Oriental ay muling naibalik sa mga mamamayan nito. Dala ang isang mahalagang aral na walang krimen na mananatiling lihim sa harap ng makabagong siyensya ng katotohanan at nang walang kinikilalang kamay ng batas.